Sa purihin po ang ating pong Panginoon. Ito po. At ngayon po umaga tayo po idadako sa salita ng ating pong Panginoon. At tayo po yung mga Biblia sa po ng unang Korento. Praise God. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Sabi po dito, according to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I have laid foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Amen. Okay. So hanggang dyan lang muna tayo. So ngayon po umaga, ating pong pag-aaralan ay patungkol sa isang matatag na buhay bilang isang mananampalataya. So, kailangan natin ang magpakatatag. Amen? So, ano nga ba ang mga susi? Paano tayo maging matatag at matibay sa paglilingkod sa ating Panginoon? Hallelujah. Una, mahalaga, meron tayong tamang pundasyon. Amen? Hallelujah. Ayan. Kaya po natin mga minamahal, ang context ng ating pong talata ay tungkol sa tinatawag na immaturity ng pananampalataya ng mga taga-Korinto. Balikan po natin ang verse 1 ng chapter 3 ng ating talata. Ano po ang sinasabi diyan sa verse 1? Sa Tagalog. Tagalog ba yan? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. So, simple sa church, sa iglesia, hindi pare-parihas ang antas ng pananampalataya ng mga tao. Yung mga Kristiyano na matagal nang nakakilala sa Panginoon, pero ang kanyang panampalataya ay nananatiling sanggol. Nananatiling bata. Ibig sabihin, mahina. Hindi lumalago. So, yung mga sanggol sa panampalataya,
Ah, ano po ang kailangan ng sanggol? Laging gatas. Masarap naman. Lalo kung ang gatas ay insure. Pwede ba ang insure sa bata? Di ba hindi? Ang insure ay sa mga batang yon, tama. sabi, sabi ko kay Pastora, nagreklamo siya. Masakit daw yung kanyang mga daliri. Ulam lagi namin, paanang manok, Adidas. Kasi kailangan daw niya yon eh. Sa kanya mga daliri. Ako sa kanya, ibig sabihin lang yan, matanda. Pagka sumasakit na yung mga joints, daliri, sa paa, ay, yan ay sign, mga tanda yan na ang tao ay nagkakaedad. Kaya, lumalabas yung mga arthritis. Hallelujah. So, sabi ko sa kanya, sa halip na kape ang ating inumin, ay mag-insure tayo. Iwan ko lang kung bibili si Pastor ang insure sa mga araw. Kasi alam niyo, totoo po yun. Pagka nagkakaedad ng tao, ay kinukulang na tayo sa mga bitaminang kailangan ng ating katawan. Ayos lang kung lagi may supply ng DXN. Tama ba? Kung may supply lagi ng DXN. No? Hallelujah. Kaya sabi ko sa kanya, mag-insure tayo. Ano pa? Di ba yung mga matatanda, ang laging recommendation ng doktor sa kanila, mag-insure. Kasi nga, lalo yung mga buto-buto na mga may edad, ay mga, marupok na. Kaya yung iba ay, dati tuwid, ay nagiging kuma. Kakasakit ng, ang tawag doon, otso? Osteo? Kala ko, otso. Otso po. So, makakatulong po yon sa ating katawan para manumbalik yung sigla, manumbalik yung lakas. Hallelujah. So, yung mga matagal lang mananampalataya sa Korinto, mga minamahal, kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kasi nga, spiritually, hindi sila lumalago. Bakit? Mga minamahal, marami sa kanila na kumbaga ang kanilang pananampalataya ay laging nakadepende sa tao. Kaya may division sa kanila, nagkakabahabahagi ang iglesia ng Corinto pagdating sa kanilang mga leader, sa mga taong naglilid sa kanila, nangaral sa kanila. Sabi ng iba, kay Apollos ako kay Pablo, sabi ng iba, ako kay Kristo. Kaya mayroon silang division, may pagkabahagi. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga tao palang malago ang pananampalataya, sila yung mga taong
nagtataglay ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Pagka ang isang taong spiritually matured, kumbaga mga minamahal, ang buhay niya ay pinapangunahan ng kapangyarihan, ng presensya ng ating pong Panginoon. Kaya si Pablo, sabi niya, kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Kaya, kumbaga, tinawag sila ng mga karnal na Kristiyano. Mga Kristiyano na, kumbaga, pag sinabing karnal, ito yung mga Kristiyano na sensitibo, tampuhin, kaya ang Kristiyano ng matampuhin, mabagal ang paglago. Ang mga Kristiyano na matanda na, diba? Pero, kaunting bagay lang ay nagtatampo. Kumbaga, mainit ang ulo, magalitin. Kumbaga, mga minamahal, maiksi ang pag-unawa at pasensya. Hallelujah. So, kumbaga, mga minamahal, makita po natin dito, sa sunod na, sa verse 2, ano pong sabi ng Bible? Sabi ni Pablo, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Hallelujah. Subalit, sabi, sana. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Baka, kasi pag karne, mahirap nguyain yan pag wala pang ngipin, di ba? Kasi pasanggol, kumbaga, puro gilagid. Puro gilagid yun eh. Saan ka nakita ng sanggol na umuya? Siyempre, paggatas, pagtsupon yung binigay mo, alang nguyain niya yon. Di ba sinusop-sop yon? Kasi nga, wala sang ngipin. Puro gilagid eh. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, sa verse 2, sana, gatas ang binibigay ko sa inyo noon at hindi matigas sa pagkain. Noon, binabagay ni Pablo, siyempre nung bagong tayo, ang iglesia ng Corinto, siyempre bago ang mga manampalataya, ay di, ang kanyang pinapakain, ang kanyang binibigay ay puro gatas. Hindi matigas na pagkain. Bakit? Sapagat alam ni Pablo, hindi nila kaya yung matitigas na pagkain. Pero nakakalungkot sabi dito, subalit hanggang ngayon, ay hindi pa rin ninyo kaya. Diba? Ibig sabihin, sa tagal ng panahon na, kumbaga, sila ay nakarinig ng salita ng ating pong Panginoon, mga minamahal, at sa kasalukuyan na si Pablo ay dumadalaw at pupunta sa kanila, hindi pa rin nila kaya
Ha? Kaya, kumbaga, natili silang bata o sanggol sa pananampalataya. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ha? Sabi dito, sapagkat nananaig pa rin sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, ang inyong pag-away, away, ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So, sa ating kalagayan, ang mga tanda ng pagiging sanggol sa panampalataya, ito ba ay makikita pa sa atin? Tayo po ay naiinggit pa ba? Mainggitin pa ba tayo? Nainggit pa tayo kung anong mayroon sa iba? Yung taong mainggitin ay kumbaga laging tinitingnan ang buhay ng may buhay. Wala silang ibang tinitingnan, hindi yung pag-unlad ng iba. Dahil na mainggitin ay sisiraan niya. Diba? Alam niyo mga minamahal, ito yung kalagayan ng mga taga-Korinto. At ang mga palatandaan na hindi malago at matatag ang kalang panampalataya, kumbaga, naghahari pa sa kanila ang laman. Hallelujah. Ang pagiging mainggitin at pagiging palaaway. Ayan pa kayo. Sana sa Hosea walang membrong palaaway. Sino dito gusto lagi may away? Kahit sa pamilya. Sa mag-asawa. Sino dito mag-asawa na araw-araw nag-aaway? Araw-araw nag-aaway. Ay, matindi po yun. Hallelujah. Salit na yung blessing napapasok ng pintuan natin. Dahil narinig kayo nag-aaway, ay nilabas yun. Lilipat sa ibang pintuan yun. Hallelujah. So, alam niyo mga minamahal, kasi nga, kung laging magulo laging magulo ang isip, laging magulo ang buhay, laging nag-aaway, alam niyo mga minamahal, yan po yung mga palatandaan na kumbaga yung ating panampalataya hindi pa matatag, hindi pa stable. Kasi kumbaga kung matatag ang ating panampalataya, lahat naman ng yan kaya natin kontrolin. Amen? Amen. Bakit? May espiritu ka eh. Diba? Diba? Ang sabi ng Bible sa Galatia, anong bunga ng espiritu? Pag-ibig. Siyempre, may pag-ibig, yung susunod na mga bunga nun, kasunod nun eh. Amen. Kaya nga pinakauna yung pag-ibig eh. Hindi pwedeng may self-control ka na wala kang pag-ibig. Amen po ba? Kaya nga na-control mo yung sarili mo dahil may pag-ibig eh. Kaya nga, the fruit of the Spirit is love. Mahihigit pa ba doon sa love na yon? Diba? Pag love lang tayo. Amen? Amen. Di ba maganda sa pamilya yung naghahari ang pag-ibig?
Ha? Bakit? Lahat ng pagkukulang, lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan ay pwedeng pagtakpan ng pag-ibig. Ano sabi ng Bible? Love. Ano? Love cover multitudes of sins. Amen. Yung maraming kakulangan na ng isa't isa ay kayang tabunan yun eh. Kayang takpan ng pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya nga, ang mga manampalataya sa Korinto, sabi ni Pablo, no, hindi ko kayo makausap na bilang mga tao na nagtataglay ng Espiritu. Kasi nga, naghahari sa kanila ang laman. Di ba? Yung laman at Espiritu ay magkalaban. Ngayon, kung nangingibabo ang laman, kumbaga, ano po, laging magulo ang ating buhay. Amen? Kasi naghahari yung laman eh. Alam mo yung laman, nandyan lagi yung galit. Amen. So, pag galit ka, nangingibabo yung flesh mo. Yung galit. Yung sama ng loob. Yung inggit. Lahat ng mga bagay, mga minamahal, na kumbaga nagpapakita ng tinatawag na immaturity ng ating panampalataya. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kung hindi tayo pinaghaharian ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Nakakalungkot ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Roma na ang hindi na pinanahanan ng Espiritu Santo ay hindi anak ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Amin po ba? Hallelujah. Kaya, sabi dito sa verse 3, sapagkat naig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-inggitan, pag-away-away, ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at naumuhay sa laman. Sa verse 4, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan niyan na kayo'y naumuhay pa ayon sa laman? So, division, pagkabahabahagi. Sino ba si Apolos? Sino ba si Pablo? Kami, mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Hallelujah. So, ito pa mga minamahal. Hindi masama na kilalanin natin siyempre yung ating mga lingkod o lingkod ng Diyos na ginamit para tayo po ay maging mananampalataya. Napakainam na lagi nating maalala sino yung mga tao na nagdala sa atin sa Panginoon. Kumbaga, tinitingnan natin sila bilang mentor natin. O ama o ina natin sa pananampalataya. Naalala pa ba natin? Naalala pa ba natin yung mga tao nagdala sa atin? O naging kasangkapan ng atin pong Panginoon para tayo po'y akayin sa pananampalataya sa atin pong Panginoon? Naalala pa ba natin sila o buhay pa kaya sila? Diba? Alam niyo mga minamahal, paminsan-minsan maalala natin sila at maisama natin sila sa panalangin. Bakit? Sila ay may malaking parte
ng ating buhay. Kung sino ka ngayon, mga minamahal, kung ang iyong panampalatay malago sa atin pong Panginoon, parte siya ng iyong buhay. Amen. Kaya sabi ni Pablo, sino si Apolos? Sino si Pablo? Anong sabi ni Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Kami mga lingkod lamang ng Diyos, kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Diba? Napaganda ang sinabi ni Pablo. Kumbaga mga minamahal, pakita po natin kay Pablo na kumbaga hindi niya ipinagmalaki sa sarili niya yung kanyang ministry, yung kanyang position na siya'y naging bahagi ng pananampalataya ng mga taga-Korinto. Mga minamahal, ang kanyang salita at sinasabi ito, kami kinasangkapan lamang ng Panginoon para akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Kasi nga, alam ni Pablo na kung ano yung kanyang ginawa sa mga taong ito, sa mga taga-Korinto, alam niya, mayroong nauukol na gantimpala ang Diyos. Amen? Amen. May gantimpala ang atin pong Panginoon. Ang sabi dyan, sabi dito, ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Hallelujah. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpapalago. Hallelujah. So isipin po natin mga minamahal. Kaya sabi ko nga kanina, hindi masama na maalala natin. Dapat nating alalahanin. Sino yung nagtanim? Para tayo po ay maging Kristiyano. Sino yung nagdala sa atin? Sino yung nag-akay sa atin? Hallelujah. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim. Si Apolos ang nagdilig. Hallelujah. Subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Yan ay ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Dapat natin ipagpasalamat sa Diyos na may mga tao na ginamit ang ating pong Panginoon para makilala natin si Kristo. At yung ministry ng bawat isa para akayin tayo sa pananampalataya kay Kristo. Hallelujah. Diba? Parehas na mahalaga yon. Mahalaga yung nagtanim. Mahalaga din yung nagdilig. Pero ang pinakamahalaga na dapat nating makita ay yung nagpatubo. Ay walang iba kundi ang Diyos. At siya rin ang nagpapalago. Hallelujah. Ngayon, hindi naman pwedeng basta tumubo at lalago kung walang itinanim at walang nagtanim. Amen? Kaya nga, sabi pa, kapwa kaming manggagawa lamang. Kinasangkapan ng Diyos para atayin kayo sa panampalataya kay Kristo. Ang kagandahan mga minamahal. Hallelujah.
Ang kagandahan dito na ating nakita at nakikita sa Biblia, na mismo ang Diyos ang nagpapatubo. Yung binhing na iasik sa puso natin. Diba? Kasi, kita po natin sa literal na binhi. Pagka iniasik, mga minamahal, automatic yun eh. Pag-hasik mo, ilang araw lang lilipas. Pag sprout nun, no, pagbuka ng binhi, tutubo yun. No? At yun po yung trabaho ng Diyos. Diba? Kahit sa literal na binhi, palay, mais. Basta may tarim siya sa lupa, automatic po yun, bubuka yun eh. Basta walang diferensya yung binhi. Bubuka, automatic yung binhi, at kusa po yung natutubo. At tinitrabaho na ng Diyos. Hindi naman trabaho ng tao yun eh. Ang trabaho lang ng tao ay magtanim, iasik. Kumbaga, pagkahasik mo, hindi buhay ka, matulog ka. Diba? Matulog ka, magpahinga ka. Bahala na si Lord doon. Amen? Kaya nga mga minamahal, sa ating kalagayan bilang mga manampalataya, syempre tayo po ay, mayroon po tayong malaking bahagi sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay naligtas dahil sa ministry ng iba. Sa rin tayong bahagi. Anong bahagi natin? Kailangan din natin magtanim. Amen. Kailangan din natin magasik. Ngayon, doon sa mga tao na nataniman na, alam niyo mga minamahal, maraming tao na nataniman ng salita ng Diyos pero hindi nagpatuloy. Baka ikaw ang kailangan para diligan sila. Amen? May mga kapitbahay ka, may mga kamag-anak tayo na alam natin, nakakilala sa Panginoon, pero hindi nagpatuloy. Pero may panahon para sa kanila ang ating pong Panginoon. Baka ikaw lang hinihintay ng Diyos. Amen. Para palalahanan sila at magpatuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sabi ni Pastora kanina, nakakalungkot isipin na may mga tao na kaya hindi makapunta simbahan kasi nga daw walang pang tithes, walang pang ikapo, walang pang offering. Kaya mo nga, ano ikapo mo kung wala ka naman income? Pwede ba yun? Na mag-offering ka, ay wala ka namang kinikita. Alam niyo ang ating pong Panginoon. Ang Diyos natin, Diyos na malawak ang pangunawa. Amen. Hindi ka naman hahanapan ng Diyos eh. Hindi ka naman hahanapan ni Lord. Bakit wala kang ikapo? Ay wala kang income eh. Wala kang hanap buhay. Kahit na mahanap buhay ka, hindi ka na mahanapan ni Lord eh. Wala ka na yung humarap kay Lord pagdating sa langit. Amen. Amen. Pero wag nating gawing dahilan, mga minamahal, kaya hindi tayo makapagsimba dahil wala tayong offering. Napakababaw na rason yan. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Ang pinaka-importante, mga minamahal, ay yung pagdalo natin, personal, physical, sa gawain ng ating pong Panginoon. Alam mo, maraming mga tao, ay sa kanila ko magsimba. Kasi minsan lang mangyari ito eh. Ang linggo naman, tuloy-tuloy yan. Di ba? Tapos lagi may linggo. Sino ang nagsabi sa iyo? Bakit tiyak mo na sa sundalinggo nandito ka pa? Di ba? Bakit tiyak mo ba ang buhay mo na sa sundalinggo ay makasimba ka pa? Kapatid, hindi natin alam ang ating buhay. Amen. Kaya nga dapat natin samantalahin. Sabi ng Bible,
No? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Hallelujah. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim. Si Apolos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Kaya nga, ito ang dapat nating pakatandaan lagi, mga minamahal. Ang isang matatag na pananampalataya, mga minamahal, mayroong tamang pundasyon. At ang tamang pundasyon ng pananampalataya na dapat nakalagay sa ating puso ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Ano pang sabi dyan? Sunod na talata, sa verse 8. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay pareho manggagawa lamang at ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Ayon sa kanyang pagsisikap. Sa verse 9. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Hallelujah. So, tayo natin mga minamahal. Tayo bilang mananampalataya, inihalimbawa ni Pablo sa bukirin, field. Ang iglesia ay bukirin ng Diyos. Siyempre, bukirin tayo po ay mga taong nahasikan, nataniman, tumanggap ng salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po? At inalintulad din niya sa isang gusali. Building. Hallelujah. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Hallelujah. Ngayon sabi ni Pablo sa verse 10, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Hallelujah. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So sabi ni Pablo, siya po ay wise builder. Pero sabi niya, ito'y dahil o ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Totoo naman. Kasi nga, si Pablo po ay naranasan niya na ang kaligtasan na kanyang natanggap ay biyaya ng Diyos. Bakit? Hindi sa karapat-dapat. Hindi sa karapat-dapat. Pero dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya sabi niya, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Hallelujah. Tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Bakit? Sa bawat iglesia na itinatayo ni Pablo, mga minamahal, walang pundasyon siyang inilalagay at ipinapangaral, ipinapahayag sa mga tao, kundi
si Kristo Jesus. Amen? Ang atin pong Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, mga minamahal, no? Kung ang ating pananampalataya ay na kay Kristo. Kapatid, mga minamahal, kahit anong mangyari sa buhay natin, hinding-hindi tayo tatalikod sa Panginoon at sa paglilingkod. Amen? Kahit anong mangyari, mananatili tayo na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Kahit anong mangyari. Kahit sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan natin sa buhay, patuloy at patuloy tayo na maglilingkod sa Diyos. Bakit? Tama ang pundasyon na nailagay sa puso natin. Amen? Hallelujah. Bakit? Wala nang ibang pundasyon na pwedeng mailagay eh. Maliban kay Kristo. Amen. Maliban sa atin pong Panginoon. Kaya nga, sabi dito, tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo. Kaya nga sa pananampalataya natin, hindi naman kumbaga nananatili. Kasi nga sa gawain ng ating pong Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos ay dumarating at umaalis. Diba? Walang pastor na natili sa isang lugar. Walang pastor na tumatagal. Hallelujah. Pero, nakita po natin mga minamahal, pag umalis sa isang manggagawa, mayroong dumarating. Ibig sabihin, may nagpapatuloy para isaayos ang gusali ng ating pong Panginoon. Yan ay ang ating pananampalataya. Para Para tayo po'y tumibay at maging matatag. Amen. Siyempre bilang isang individual, yung pananampalataya mo, pag yan ay matibay, bahagi ka ng instruktora, bahagi ka ng isang gusali. Siyempre, matibay ang pananampalataya mo, isa ka sa mga haligi ng gusali. Maraming parte, maraming bahagi ang gusali. Mayroong beam, mayroong bubong, mayroong mga trusses. Diba? Lahat ng bahaging yan ay nagkakalakip-lakip yan. At pag yan ay nagsama-sama, ang iglesia ng ating pong Panginoon ay tatayo at magiging matatag. Hallelujah. Ang pananampalataya ng bawat isa. Amen. Diba? Magiging matibay ang ating pananampalataya. Bakit? Lahat tayo ay mayroong matatag at malago na pananampalataya sa Diyos. Amen po. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, bakit kailangan natin magkaroon tayo ng matibay at matatag na pundasyon ng pananampalataya? Kasi nga, bawat isa sa atin ay susubukin sa maraming mga problema. May mga pagsubok sa buhay natin na darating. Tama po ba? Amen? Kaya tayo po natin mga minamahal. Sa kalagayan natin bilang tao, bilang mananampalataya. Ngayon may problema ka, bukas nawawala. Ngayon may pinagdadaanan ka, kinabukasan nawawala. So araw, so linggo, so buwan mayroon uli. Ibig sabihin, hindi ka nawawalan ng problema. Hindi ka nawawalan ng mga alalahanin. Hindi nawawala ng mga trial sa buhay.
Pero lagi na tayo po ay nagtatagumpay. Pinagtatagumpayan natin ang bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hallelujah. Ngayon, parang nagtatanong tayo, hanggang kailan tayo? Hanggang kailan tayo dadanas ng mga pagsubok? Yan yung tanong mga minamahal, minsan, may hangganan kaya ito? May katapusan kaya? Alam niyo mga minamahal, ang buhay natin sa mundo, parang panahon lang din yan. Parang panahon, may panahon ng bagyo, may panahon ng paghupa ng bagyo, may tag-ulan, may tag-araw. Nandiyan pa kayo? Pero ang maganda mga minamahal, sa bawat sitwasyon at panahon ng ating buhay, laging nariyan ang Diyos. Amen? No? Laging nariyan ang ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Kaya tingnan po natin mga minamahal, yung parabulo ng ating pong Panginoon. Ano po? Sa Matthew chapter 8, chapter 8 baga? Verse 24 to 27. Sabi diyan na, Matthew chapter 7, verse 24. Doon sa patungkol sa dalawang nagtayo ng bahay. Ang isa ay matalino, ang isa ay kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sa ibang salin ng Biblia sa Tagalog ay yung matalino ay naghukay. Naghukay ng malalim at sa pundasyong bato itinayo ang kanyang bahay. Hallelujah. Ano po? So, ang susi mga minamahal, para maging matibay at matatag ang isang bahay, kailangan mong maghukay ng malalim. Nandiyan pa kayo? Amen. Hukay ng malalim. Siyempre, matalino eh. Diba? So, iniisip ng isang matalino yung posible na mangyari. Hindi pa nangyayari, iniisip na niya. Nakikita na niya. Nandyan pa kayo? So, kung matalino tayo, dapat iniisip natin yung hindi yung ngayon. Siyempre, pag gumawa ka ng bahay, kailan ka dapat gumawa ng bahay? Diba? Siyempre, hintayin mo munang kumalma. Mainit ang panahon. Diyan pa kayo. Mayroon bang nagtayo ng bahay na kabagyuhan? Ay, hintayin ko magbagyo. Saka ako magtayo ng bahay. Hindi. Diba? Titira natin, ay, kailan ako dapat magtayo ng bahay? Ay, dapat mga tag-araw. Mainit. Kasi, alam nga naman, patayo ka ng bahay, panahon tag-ulan, maghukay ka, ay di mapuno ng tubig yung hukay mo, paano ka makapagpundasyon ng maayos? Diba? So, kumbaga mga minamahal, pag nagtayo ka ng bahay, ang iniisip mo ay yung panahong darating. Ibig sabihin, yung itatayo mo ay tatagal. At kakayanin niya yung mga bagyo na pwedeng dumating. Ito, sa ating kalagayan, di ba? Panahon ng tag-ulan, panahon ng tagbagyo, panahon na tagbaha.
Hallelujah. Kaya dito sabi ng Bible, kaya't ang bawat na kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Hallelujah. Ang taong matalino, sabi ng Bible, ay nakikinig. Marunong makinig at nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Kailangan natin pakinggan. Gusto nating maging matatag at maging malago ang ating panampalataya. Matuto tayo makinig. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, kailangan natin na isagawa. Sabi sa English ay put into practice. Kung ano yung ating napakinggan, kailangan natin i-apply. Kailangan natin isagawa. Amen. Hindi lang sapat na ating napapakinggan. Hallelujah. Diba? Kapatid, mga minamahal, kailangan, pag pinakinggan natin, kailangan nating isagawa at i-apply sa ating buhay. Sabi dyan, mga minamahal, sa ganito raw maitutulad ang isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Siyempre, ang batong ito, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Diba? Yan yung pundasyon na tinutukoy ni Pablo na kanyang inilagay sa puso ng mga mananampalataya ng bawat iglesia na kanyang itinatag sa kanyang kapanahunan. Diba? Hallelujah. Kaya nga, sabi dito, sabi po sa verse 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Hallelujah. So, ang ating pong pananampalataya. Kaya nga, mahalaga po nito mga minamahal ay lagi nating pinakikinggan at binabasa ang salita ng ating pong Panginoon. So, ang ulan, sabi dito na binabanggit dito, at baha. Umulan, bumaha, hallelujah, at binayo ng malakas na hangin. Ito po ay tumutukoy sa maraming mga problema at pagsubok para subukin ang katatagan ng ating pananampalataya sa Diyos. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba. Hallelujah. So ang ating pong pananampalataya, mga minamahal, na mayroong matibay at matatag na pundasyon, pag ito'y sinubok, mga minamahal, ng malakas na ulan, baha, malakas na hangin, hallelujah, manatiling matatag at matibay. Hallelujah. At kailanman hindi magigiba. Sapagkat nakatayo sa matibay na pundasyon. Amen? Hallelujah.
Glory, glory to God. Kaya nga, balikan po natin ang ating pong talata dun sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi po sa verse 10, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but let each one take heed how he builds on it. Mahalaga po yung papel ng mga taong patuloy na nagpapatuloy sa pagtayo ng isang gusali. Sabihin, pinapatatag yung pananampalataya natin bilang mga anak ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi ng Bible, mag-ingat. Sabi sa Tagalog, ano po? Diba? Sabi dyan, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, mahalaga na yung nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali ng ating pong Panginoon para tumibay ang ating mga pananampalataya kay Kristo, mahalaga na ito ay nakasalig pa rin kung ano ang itinuturo ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kumbaga, sabi dito sa mga sunod na talata sa verse 12, may magtatayo na gagamit ng ginto, pilak, mamahaling bato, mayroon namang gagamit ng kahoy, damo, o dayami. Hallelujah. Ito po ay mga materyales na pwedeng gamitin sa pagtatayo o sa pagpapatatag ng panampalataya ng mga Kristiyano. Pero ano po, sabi ng Bible, mayroong gagamit ng ginto, gagamit ng pilak, o mga bato. Mayroon din gagamit ng kahoy, damo, o pinaggapasan. Hallelujah. Ano ang sunod na sinabi sa mga talatang 13? May kilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Hallelujah. So, ibig sabihin, anumang uri na materialis ang ating ginamit para maipagpatuloy ang pagtatayo at patibayin ang panampalataya ng isang gusali ng ating pong Panginoon. Tayo bilang isang iglesia. Ano po? Sa panahon ng paghuhukom, dadaan daw sa apoy. Siyempre, pagka ito'y dadaan sa apoy, manatili ang ginto doon sa apoy, manatiling ginto. Diyan pa kayo? At yan yung ating panampalataya. Ang katulad yan ay ginto. Amen. Hallelujah. Ang pilak, pag idinaan sa apoy, pilak pa rin. Ang bato, pag sinunog, bato pa rin. Ang kahoy o ang damo o pinagkapasan, pag dumaan sa apoy, kahoy pa rin ba?
Naging abo yun eh. Hallelujah. Diba? Kaya nga, sabi ng Bible, no? Sabi dyan, mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung anong uri, na? Kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ano bagang, no? Ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo po ay ginagamit at pagpapagamit sa ating pong Panginoon, sikapin natin na mga sangkap, uuri, o materyales na ating gamitin, mga minamahal, ay mga materyales na hindi kayang sunugin ng apoy. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginamit natin, mananatili yan. Kaya nga, kung tama ang nailagay na pundasyon sa buhay natin, kung tama ang salita ng Diyos na natanim sa atin, mga minamahal, kahit dumaan pa sa apoy yan, mananatili yan. Amen? Pinakamahigpit na pagsubok ay apoy. Kapatid, mga minamahal, hallelujah. Diba? Pero kung tama ang salitang natanim sa puso natin, idaan man sa apoy yan, mananatili yan. Amen? Hallelujah. Hindi kayang sunugin ng apoy. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, alam natin na ang apoy ay bahagi para tayo po ay dalisayin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga, sa ating kalagayan, kumbaga wag tayong ma-discourage. Wag tayong panghinaan ng kalooban. Dumaan man tayo sa marami mga pagsubok o problema sa buhay, manatili tayo maging matatag sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, ito yung bagay na dapat natin pagpasalamat sa ating pong Panginoon. Sapagkat meron tayong matibay na pundasyon ng ating panampalataya. Walang iba kundi si Kristo. Hallelujah. Sabi nga ng kanta, si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Amen? Totoo ba yun? Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Tapos, sumunod na kanta, ikaw ang sandigan. Pwede ba yun? Minsan, siyempre yung mga bata, pag tinuro natin yung kanta, itama din natin. Kasi minsan, ituro yung katabi niya, ikaw ang sandigan, hindi may giba. Mali po yun. Diba? Kasi yung tinuturo mo, yung kapatid mo, na palaging sandalan mo, hindi lahat ng panahon, masandalan mo yan. Amen? Ang tao ay madaling magbago. Nagbabago ang tao eh. Amen? Pero kung si Kristo ang sandigan natin, totoo na kailanman hindi siya magigiba. Amen? Siyempre, doon ka nakasandal sa Panginoon, kay Kristo, hindi ka rin magigiba. Amen? Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, purihin po ang ating pong Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Hallelujah. At, kumbaga, patuloy tayo na maglingkod sa Kanya at patagin natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Tayo po ay manalangin.
Banal at makapangyarihan naming Diyos ngayon pong umaga. Nalalaman mo, Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng iyong mga anak. Hallelujah. Lord, alam mo ang mga bagay na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Alam mo kung ano ang kalagayan ng bawat sa puso sa amin. Maging kami man na iyong mga lingkod. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga trials sa buhay, sapagkat alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay bahagi upang kami ay iyong ituwid, dalisayin ang aming panampalataya, Panginoon, at subukin kung ito ay totoo. Lord, salamat sapagkat sa kabila ng maraming mga pagsubok, nandito pa rin kami, Panginoon, nananatili na matibay at paratang. Kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kami tatalikod sa inyo. Hallelujah. Lord, minsan pa dakilang Diyos, kinukumit namin ang aming buhay. Hallelujah. Kinukumit namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Hallelujah. Patuloy dakilang Diyos na samahan mo po kami. Na anumang mga bagyo, unos ng buhay na darating sa aming buhay, patuloy at patuloy, Panginoon, na may niwala kami na ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat. Patuloy, Panginoon, na pamanahan mo ang bawat isa, bawat pamilya. Lord, dalahin ko nga po, Panginoon, patuloy na ikaw po ang magbigay ng matatag at malakas na panampalataya sa bawat isa. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang iglesia nito. Hallelujah. Ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama, Lord, at hindi namin nakakasama. Dalangin namin ugat. Patuloy na gamitin mo ang bawat sa puso amin na maging bahagi na para paalalahanan ng dakilang Diyos ang mga kapatiran namin. Para encourage dakilang Diyos na sila'y magpatuloy na maglingkod sa inyo. Lord, salamat sa bawat isa dakilang Diyos. Patuloy na ingatan mo ang iyong mga anak sa gitna ng maulan na panahon. Lord God, pakuran mo kami ng kapangyarihan at umaasa po kami dakilang Diyos na sa sunod na mga pagkakataon, dakilang kamay, patuloy na kami po ay magsama-sama sa lugar na ito upang ikaw ay aming maparangalan. At patuloy na mapasalamatan bilang Panginoon at Diyos ng aming buhay. Lord, salamat. Patuloy na bilang Diyos na sinaming pinagkakatiwala ang bawat sa puso namin. Sa iyong mga anak, sa iyong pag-uwi, sa iyong mga tahanan, ingatan mo kami dakilang Diyos. Patuloy samahan. I-provide mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po dakilang Diyos. Sa namin, nakakatiwala ang aming mga buhay. Pinaasa po kami. Nakasihan mo kami na yung kapangyarihan. Hallelujah. Maghari sa aming mga puso ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang pagmamahal dakilang Diyos. At patuloy na nagtinanin ang pagtatagumpay sa lahat, Panginoon, na maaaring dumating sa iyong mga buhay. Ang papuri at ang karangalan ay sa iyo lamang, aming Panginoon, na ibabalik. Salamat po, purihin ka, at salamat sa lahat ng maraming mga bagay. Ito aming panalangin
sa tanging pangalan lamang ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Magandang tanghali po. God bless you.